White. Welcome again to our new video and new tutorial mga kaibigan. So ngayon ay pag-usapan natin ang problema dito sa aking sasakyan. So ang problema pala ay yung ating control panel dito sa ating sasakyan, which is itong switch. Naghanap ako sa market, wala pong available na switch, tapos medyo po mahal. So napag-isipan ko kaibigan na kakabitan po siya ng universal switch pampalit sa nasirang switch sa ating driver side dito. Ito. So papakita ko muna yung control panel or control switch dito sa ating sasakyan. Ito pong forma yan. So may apat na 5 pindutan. So ito po yung lock sa ating pintana yan. Tapos itong dalawa ito po yung control doon sa likod na bintana. Tapos itong dalawa, itong una, ito po yung sa passenger side sa harap, at ito po yung driver side, which is ito po yung may problema na linya kasi ayaw na pong gumana. So ito pong ikakabit ko in replacement dito. So hindi ko siya tatanggalin ito lahat. So lalagyan ko siya dito ng lalagyan, o paglalagyan dito itong universal para sa control switch dito, pampalit sa linya nito. So yun lang. So mga kaibigan, bago natin i-install o ikabit, so i-explain ko muna kung saan ito ikakabit itong 5 connection. Okay, so ito mga kaibigan, ang sa gitna muna itong may color red, ito po yung ikakabit sa ating power supply, which is pag nag-turn tayo ng ating switch sa ating engine or sa ating sasakyan, ay magsusupply po siya ng kuryente. So kailangan natin doon i-connect para if in case na may mag-ground or mag-short circuit, so pwede natin siyang mapatay sa pagitan ng switch ng ating sasakyan. Ito po ay supply or the positive. Tapos ito namang white at saka green, ito dalawa, ito ay sa ating motor ng ating bintana. Doon natin i-connect ito. Pwede magkabaligtad kahit saan dito sa dalawa, ito white at saka green. At ito namang yellow at saka blue, ito yung ground. Pwede natin ito i-connect sa body ground, at pwede rin natin i-connect doon sa ating old na switch sa ating window. So yan lang po mga kaibigan. Ipapakita natin ang pagkabit nito, actual demonstration, para naman meron kayong matutunan, kasi usually ang problema ng mga sasakyan ngayon ay madaling masira yung mga switch ng pintuan, tapos hirap manap ng replacement or pampalit. So ito ang mabisang paraan para gumana ang mga sirang mga switch natin sa ating sasakyan. So yun, tatanggalin natin ang door panel ng ating sasakyan. So dito may tornilyo po dito sa loob, tapos dito sa loob nito. Natanggal natin yung screw dito, hilahin na natin. Hila lang. Nahilan na natin. So, lapit ko. Ayan. So ito po yung ating switch control ng ating sasakyan. So may dalawang screw dito. Yan. Screw dito. Hilahin natin itong door panel. Kita natin ng patch screw.
Yan. So, tanggalan natin. So, set aside natin ito. Alright mga kaibigan, ito po yung loob ng door panel. So, ito pakita ko dito. Yan po. So, tanggalin natin dito una itong kapasitin. Tapos, magpapalit tayo dito ng bagong motor. Noong una ay dinayagdos ko ito. Tapos, nakita ko na ang sira ay yung motor dito. Hanapan ko na sa market, tapos wala namang available, wala silang stock. So, matatagalan pa. Kaya, pinag-isipan ko na lang at napag-isipan ko na bumili na lang ng universal motor ito. So, bali, yung saksakan niya is 2 linya lang ito. Hindi tulad ng original na may 5 linya dito. So, mag-rewiring tayo dito para ma-install ito at mag-event ito. So, tara, samahan niyo ko. Let's go. Okay, so ngayon, gamit natin itong test light. I-test natin at hanap natin dito sa linya. Dito sa nagtanggalan natin ng control switch dito sa ating door panel dito sa ating driver side window. So, para malocate natin at mahata natin yung linya na may kuryente, gamitan natin ito ng test light. So, ito po ay i-wire ko na. So, itabitan natin dito sa yung positive yung negative, yung ground. Itabitan natin dito sa may body ground. So, huwag natin kabit dito sa may pintura, dito sa may bolt. Tapos, ito, bali, ito yung positive. Tapos, mag-testing tayo. I-on natin yung susian dito sa sasakyan. Tapos, tusukin natin bawat isa dito. Bawat butas dito. Okay. Pag umilaw ito, it means may kuryente. So, isa-isa natin pag sugat. Ayan. Kita nyo? Umilaw. Ayan. Okay. So, itong linyang sa linyang yellow. So, yan. Okay. So, i-off ko yung switch or susian dito sa ating sasakyan. Pag pumatay, it means good. Dito tayo kukuha ng kuryente. Yan. On balik. Yan. Off. On. Okay. So, hanapin pa natin yung ibang linya. Okay, may isa dito, may isang linya dito, color gray. So, may isang linya color gray. So, testing natin, i-off natin ang switch. Yan, naka-off, pero naka-hindi ang ilaw. So, hindi tayo dito mag-connect kasi dito siya safe. So, dito tayo sa kulay na may ilaw. So, yan, off natin. Click. Yan. Okay, off. Yan, on. Off. On. Okay. So, nahanap ko na ang linya na may positive. So, itong kulay yellow. Off. So, kita nyo. So, kulay yellow. Yan. So, dito natin ikabit yung ating linya sa ating universal switch. This is the positive. Okay, no? So, mag-ingat na mga kaibigan. Kailangan nating dandahanin lang para hindi mabasag yung ano natin, salamin. Para matanggal natin itong sa loob, no? Kasi nababa yung ano, salamin. Okay, yan ang salamin. So, tatanggalin naman natin ito. Itong nut ito.
pa. Gadala na yung pala. Ito, barang ka na. Wala na dila. Asa? Size 10. Size 10. Nakatap. Isa. Isa dito sa lalim. So, taas muna natin para makuha. Ah. So, kailangan natin ng T-wrench. Kailangan lang. Kuha muna tayo ng T-wrench para ma-access natin yung sa loob. Para matanggal natin ito. Tapos, makuha natin itong salamin. So, ayun. Mayroon na tayo ditong T-wrench. So, para ma-access natin yung loob, yung nakakabit sa ating window glass o ito sa ating salamin. So kailangan nating makuha yung yung nut na nakakabit ito, yung nut na nakakabit ito at dito sa salamin. So iangat muna natin, dahan-dahan lang mga kaibigan. Tapos tingnan mo lang pwede na ba access. Yan. Pwede natin tayo ngayon. Ayan. So, tatanggalin natin mga kaibigan na salamin. Ayan. So, kuha natin ang salamin. Tapos, yung motor. Yung motor mga kaibigan. Okay. So, nakuha na natin kaibigan ang motor. So, ito yung ating kapalitan ng Universal ito. Bagong bili, ito yung luma. So, tatanggalin natin dito. Yan, yan tatlo. So, ito tatanggalin natin to. So, ito. Ayan, kuha ng tatlo. Yan. Yan po. Ito po yung ating kapalitan ng bago. So, titingnan natin ang pinagkaiba sa original at saka replacement. So, yung original po mga kaibigan, meron po siya dito, kunting parang towel. Compare dito, wala po, plain lang po. So, pwede naman siya makikabit. Nagana naman siya kasi yung gear niya dito is kasya naman, aabot naman dito. So, ikabit natin ang ating yung universal na motor na nabili natin sa online. So ito po yung forma. Yan. So yung tatlong tornilyo dito, ibabalik natin dito sa
pinagkunan na natin ito. So ayun, na ibalik na natin. Ayan. So bago natin ikabit, ibalik dito, lagyan natin ito na grasa dito. Dito sa butas yung salamin. Kaya yung ano niya, yung salamin. Tapos ito yung maging forma. Ano na? So ayun, nakikabit na natin ito. So ito yung hawakan ng ating salamin to. So kita ninyo kaibigan ko, mahirap tayo sa pagkabit ng glass. So kailangan natin ibaba yung ano natin dito, itong motor. So mag-wiring muna tayo dito sa ating motor para mapababa natin itong paglalagyan ng ating glass. So mga kaibigan, ngayon ay magkakabit muna tayo sa sa ating switch. Ito yung universal switch. So dito ay nahanap ko na kung saan yung nagsusupply ng kuryente. So ito yung kulay yellow. So dito tayo kabit, bali dito sa gitna ito. Yan. Yan po ay positive. Dito natin i-connect sa may kulay yellow.
na po yung stainless madala. So ikabit na natin yung salamin. Ito balik ko dito sa loob. Yan, banana makalagay. Yan. So ito po mga kaibigan, tapos na, naikabit ko na lahat. Okay, yan, kita ninyo mga kaibigan, yan, taas baba, oh, taas ko, yan, oh, bumaba, tapos yan, mataas, yan, bumaba. So yan na po ang finished product natin. So binatasan natin yung itong plastic dito para lagayan ng ating universal switch. So na-explain ko naman kanina ano yung mga connection dito sa ating universal switch. So may 5 linya. So of course itong sa gitna, alam niyo, yan po yung itong red, yan po yung positive. Tapos itong yellow at saka blue, yellow at saka blue, yan po yung pinagsama nating negative. Dito po yan naka-connect. Dito natin may kinabit. Ang positive kanina yung red, dito sa yellow. Kasi ito po yung tinistira natin na may supply na kuryente pag naka-on yung susi. Tapos itong yellow at saka blue, ito po yung pinagsama nating linya, which is the negative. Lang tayo ng negative dito sa kulay black or color black. Tapos itong pinakahuli, which is itong green at saka white, ito po yung direkta papunta sa ating motor, universal motor dito. Okay, so nakita naman yung mga kaibigan na ito yung original niya na harness pang konekta sa motor natin na tinagal kanina. So hindi na natin ginamit kasi iba po yung saksakan nito compared dito sa universe. Nag-wiring na lang tayo ng bago para gumana yung switch natin. So wala naman pong problema kung hindi ito magamit, no? So ganun lang kadali mga kaibigan mag repair
at magpalit ng motor at saka magkabit ng universal switch. Yan. Yan po. Baka naano kayo mga kaibigan, ito kulang ng isang nut, so hanapin natin yung nut na isa. Okay, so bali 6 po lahat yung tinanggal natin kanina. 1, 2, 3, 4, 5 at saka 6. Then dalawa sa ano tawag dito sa mirror or glass sa ating door panel ito. At saka doon sa ilalim, dito sa pinakailalim. Yan. 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 Okay. So, kabit ko muna mga kaibigan. Ikagabit ko na lahat ito. Pati yung tinanggal natin na cellophane. So, lagyan na lang natin ng stick glue or glue stick. So, yan. Tapos, ibalik natin yung plastic. Alright. So, right mga kaibigan. Ayan, kabit na natin lahat. Yung yung takip dito sa ating door panel dito sa driver side. So ito yung nakabit natin na universal. Yan. So kita niyo. Yan. Gumagana na po. Close up. Yan. Yes. So hanggang sa muli mga kaibigan. Sana mayroon kayong natutunan dito sa ating tutorial kung paano natin ayusin ang nasirang control panel, which is itong ating switch dito sa ating driver side. So nagpalit lang tayo ng motor, tapos mag-install tayo dito ng universal switch pampalit dito sa original. So hanggang dito na lang. Paalam. Bye bye.